Think about his love. Think about his goodness. Think about his grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. So great is the measure of our Father's love. How could I forget his love? And how could I forget his mercy? He satisfies, he satisfies, he satisfies my desires. Think about his love. Think about his goodness. Think about his grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. And magandang gabi po sa lahat. Salamat sa Lord at tayo ay kasama-sama muli kahit na mahina ang katawan at tira-tirahan ng ubo. Ay, kasama natin si Brother Marlon. Magandang gabi, Brother Marlon. Magandang gabi, Pastor. Pwede mga tubig, ma. Sir Hannah, na-miss ka namin kahapon. Deacon Bong, magandang gabi. Good evening, Pastor. Good evening po sa lahat. Deacon Bong, sino pa? Wala na? Ayan, nabati ko na si Deacon Tonet at si Sister Sarah. Topic natin ngayon ay si Matthew and Thomas. Naiwan ko yung book kanina at tinanong ko lang kay Mrs. yung title ng nakalimutan ko si Matthew, ang kasamahan ni Thomas. Si Matthew nga pala. At naghanap ako ng ibang teachings ni John MacArthur patungkol kay Matthew and Thomas. Pero pagdating ko ngayong gabi sa bahay ay ni-review ko yung aking ginawa sa office. Tiningnan ko dun sa book. Iba pala yung ginawa ko. Iba yung laman ng book dun sa source na pinagkuhanan ko sa kanyang teaching. Anyhow, tungkol pa rin yung kay Matthew and Thomas. Kaya dali-dali akong nag-edit yung hanggang sa kaya ng aking powers ay inedit ko para magkapareho yung sa ating book. So let us begin our Bible study by reading from Matthew chapter 10 verse 2 to 4, and then we will pray. Matthew 10, 2 to 4. These are the names of the 12 apostles. First, Simon, who is called Peter, and his brother Andrew, James, son of Zebedee, and his brother John,
Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector, Thomas son of Alphaeus, James son of Alphaeus, and Thaddeus, Simon the Zealot, and Judas Iscariot, who betrayed him. Tayo muna manalangin. Our Heavenly Father, salamat po sa gabi na ito at kasama-sama po muli kami for not only a simple Bible study but a Bible study that is geared towards discipleship, making disciples, how you treated, how you trained your and molded your disciples, the people you have chosen to usher and expand the kingdom of God. You chose simple, ordinary men, O Lord. Salamat po dahil nakakawala po yun ng tension sa amin na mga mahihina at mga makasalanan, mga walang kaya at mababa ang kumpiyansa sa sarili. Salamat po Panginoon dahil pinili mo ang mga ordinaryong tao, Panginoon, mga simple at mga nasa laylayan ng lipunan, mga kinamumuhian yung iba at minamaliit ng marami. Subalit sila yung mga taong pinili mo at ginamit mo. Pinuspos mo, binago mo at ginamit mo, Lord. Salamat po dahil ngayong gabi ay gabi rin ng freedom, liberty for us as well. As we cover the life, the ministry and training of Matthew, Panginoon, kasama ng kanyang kaibigan si Thomas. Lord, be with us and guide us. This I pray in Jesus' name. Amen. Tonight, tatalakayin po natin yung tungkol kay Matthew, no? Hindi natin kayang tapusin yung kay Thomas. So si Matthew 9, verse 9, the first occurrence of Matthew, Matthew 9, as Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. Follow me, he told him. And Matthew got up and followed him. So here comes Matthew. Ang tawag sa kanya ni Mark at saka ni Luke ay Levi or Levi. Ang kanyang pangalang Levi or Levi ay Jewish name. Ito yung Jewish name niya. And Matthew, they say, is a Greek name or Roman name. May nagsasabi din na ito yung pangalan na gusto niya na gamitin para sa kanyang sarili as a follower of the Lord Jesus Christ. Matthew means gift of God or given by God. So, it's either his Roman name or his disciple's name. But people call him Levi or Levi based on Mark and Luke. He was sitting at the tax collector. It means something. And the Lord called him. That means another thing. And when Matthew got up and followed him, that also tells us volume. So, ito po yung ilan natin mga ifo-focus ngayon sa ating Bible study. Matthew being the tax collector. Matthew being called despite of who he is. And Matthew instantly leaving his work, leaving what he does and follow Jesus.
These are three important topics that require attention sa ating pong Bible study. Tingnan natin kung maaabot natin lahat. So, isa nating ipapansinin muna sa ngayon yung mga verses na kung saan ay nakalista ang 12 disciples. Matthew 10, 2-4 ay makikita po natin yung binasa natin kanina. Ang listahan ng pangalan ng mga apostol, ng mga disciples, alagad na naging apostol. Pero bago natin yan buksan ay muli ay ating hilingin muna ang tatlo sa atin. Sino po ang pwedeng bumasa ng Mark 3:16-19? Sister Sarah, pwede ba ikaw sa Mark 3:16-19? Si Sister Hannah, pwede ka ba sa Luke 6:13-16? And si Deacon Tonet sa Acts 1:13. Okay, so Mark 3:16-19 muna si Sister Sarah tapos si Sister Hannah. Okay, thank you Sister Sarah. Talaga bang CBD diyan sa Tagalog? Talaga? Walang O. In English pala talaga niya. Sige, sige. Okay, Sister Hannah. Okay po. Lucas 13 verse 13-16. Yeah, yes. Lucas 6:13-16 po. Mm. Kinaumagahan, tinawag niya ang mga tagasunod niya at pumili siya ng 12 mula sa kanila. At tinawag niya silang mga apostol. Ito ay sina Simon, na tinawag niyang Pedro, Andres na tinawag na kapatid nito, Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alphaeus, Simon na Makabayan, Andres na anak ng isa pang Santiago at Judas Iscariote na siyang nagtraidor kay Jesus. Okay, Yun salamat. po. Hindi sinabi ang tatay ni Juan at ni Santiago, no? Okay, yung panghuli Acts 1:13. Parang ganun lang din po sa akin yata, pareha lang. Sige nga. Acts 1:13. Pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay sina Pedro,
Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. 11 na lang siya. Kasi wala na yung Judas Iscariote na nag-ano na. Okay. Tingnan naman natin itong pakilala ni Mateo, sapagkat ang aklat ng Mateo ay sinulat ni Mateo. At ang ating tinatalakay ay si Mateo, na sumulat ng Mateo. Tingnan natin. Tingnan niyo, pansinin ninyo ha. These are the names of the 12 apostles. First, Simon, who is called Peter, his brother Andrew, James, son of Zebedee, and his brother John, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector, James, son of Alphaeus and Thaddeus, Simon the Zealot, and Judas Iscariot who betrayed him. Anong napansin nyo kay Mateo? Collector, Pastor. Buwen. May dinagdag, no? Opo. Kasi dun sa tatlo, dun sa Mark, Luke, and Acts, hindi naman dinescribe na si Mateo ay tax collector. In fact, wala ni isang nagbanggit ng mga trabaho nila. Maliban dito sa Matthew 10 na sinabi yung kung sino si Mateo at kung ano yung trabaho niya. It tells something, no? If you read reflectively. And ito nga, hindi niya rin kinahiya sa Matthew 9 na siya ay nakaupo sa tax collector's booth nung natagpuan siya ng Panginoon. He was just truthful, sabi ni Pastor John MacArthur. He was very truthful of himself. He was very humble. And he was very grateful. Yun yung dun sa isang nakuhanan ko na source sa kanyang preaching about Matthew and Thomas. Pagpatuloy pa natin ang pagtalakay sa alagad na si Mateo. Ang mga tax collectors, ang mga maniningil ng buwis ay lubos na kinamumuhian o talagang kinapupuutan ng mga Hudyo, lalong higit ng mga religious leaders, Pharisees and scribes. Ang sabi nga sa kanilang Talmud, yung Talmud ay yung talaan ng kanilang mga traditions. yung Mishnah na natalakay natin minsan sa ating Bible study, yung Mishnah. Ito yung Jewish tradition, yung salit-saling sabi ng mga Old Testament elders ng Hudyo. Ito yung accumulation of their interpretation of the Old Testament. And then isinulat nila ito para huwag makalimutan at huwag na magbago-bago yung meaning at tinawag yung Talmud. At ayon sa kanilang Talmud, ito isang para sa kanila isang banal na kasulatan na rin na minsan mas mahalaga pa kaysa ron sa tunay na kasulatan. Ang sabi nila, it is righteous to lie and deceive a tax collector. Parang nakagawa ka pa ng service sa Panginoon kapag ang mga tax collector ang iyong pinagsinungalingan at dinaya. Ganun nila kinapupuutan at kinamumuhian ang mga tax collectors. Mamaya
i-relay ko sa inyo yung isa sa mga pahayag patungkol sa mga tax collectors. But there are two kinds of tax collectors. Una, yung tinatawag daw na gabay. Gabay. They were the general tax collectors na nagko-collect ng property tax, income tax, poll tax. Ito yung mga standardized tax. Mga standardized tax. Ito yung mga kino-collect sa government. Standard po, ibig sabihin, wala ng patong. Wala ng bawas. Standard siya. Pero merong ikalawang uri ng tax collector, yung mokes. They collected the duties. They collected duty on everything. They set up their little deal where the roads crossed, and they collected on all import, all export, all items bought, all items sold. They set tolls on roads, tolls on bridges, tolls on harbors. They set tolls on axles, how many legs on your donkey, package, letters, you name it, everything that. And that was Matthew. Yan si Matthew ay kabilang sa mga mokes. There are two kinds of mokes. The great mokes and the little mokes. Hindi ko alam kung tama yung aking pronunciation. Bahala na sila. The great mokes was a guy who hired some hireling to do the tax collecting, and he faded into the background. Sabi sa isang source si dito yata sa book natin 'yon, si Sakeo ay great moke. Kasi siya yung chief. Yung namang little mokes was so greedy na hindi na siya umuupa sa iba. Siya na lang ang gumagawa ng pangongolekta. He didn't care about the social stigma, and that was Matthew. So, between Zacchaeus and Matthew, mas hayagan si Matthew sa pangongolekta. Yun ang ibig niya sabihin dito. So, ganun na lamang ang puot, ang pagkamuhi ng mga Hudyo sa mga tax collectors. Dahil, ito, titingnan natin yung isang pahayag niya. Mamaya pa. Tingnan natin yung pahayag, pag-usapan muna natin bago natin pag-usapan yung bakit kaya sumunod na agad bigla-bigla nang walang alinlangan si Mateo. Sa palagay nyo, bakit gano'n na lamang ang galit ng mga Hudyo sa mga tax collectors bukod sa kanilang pandaraya? Pagiging madaya, pagiging greedy. Ang tawag sa kanila ay publicans or sinners. Bukod sa pagiging greedy and cheaters, sila rin ay mga traitors. Mga traitors, no? Mga traidor sa kanilang sariling kababayan. Kasi sila ay nagtatrabaho sa kanilang mananakop sa kanilang oppressors na mga Romans. Kasi sa time na yan, ang Israel ay under ng Roman rule from 63 BC hanggang actually 476 AD. Mabahabang panahon. So, nagtatrabaho sila para sa mga oppressors nila. So, they were hated. Kaya nga, okay lang daw matuwid. Isang magandang trabaho
isang matuwid na gawain kung magsisinungaling ka at lilinlangin mo ang mga tax collectors. Sabi ng kanilang Talmud. Hindi naman sinabi ng Bible. Alright, so, puntahan natin yung tanong. Bakit kaya sa palagay nyo kaagad na sumunod si Mateo nung tinawag siya ng Panginoon sa Matthew 9 verse 9? He followed Jesus instantly. Brother Sai, sa palagay mo kaya? Ano po, Pastor? Sakto. Base dito sa page 155 kasi, Pastor, ano po eh. Dahil na rin po, syempre, alam naman si Matthew is Jew rin siya. So, alam niya po yung mga, parang yung batas nila, ng culture nila. And alam niyang mali yung ginagawa niya po. So, meron na siyang ganong conviction. And nung tinawag siya ni Jesus, siguro po, napukaw po yung spiritual hunger niya. Kaya po, mabilis siyang nayaya ni Jesus. So, yeah. So, hindi natin pwedeng gawing absolute yung answer. Pero dito si Pastor John MacArthur, yun yung kanyang declaration, no? Bakit iiwan ni Matthew lahat-lahat? Yung kayamanan, yung kasiguruhan ng buhay sa money. Siya ay ano ba Tagalog sa tao? Ipagtao na. Materialistiko. Okay. So, nasa huling paragraph ng 155, yung the best answer. Ayun nga. Alam niya na sa kanyang sarili na mali yung ginagawa niya. Alam niya yung sinasabi sa Old Testament. He was spiritually hungry. Tama, Brother Sai, thank you so much for that. At siya ay mukhang nagigilty na sa kanyang ginagawa and he became a true seeker. Ayan. So, yun ay malamang yun, pero hindi naman yun sinabi ng Bible. Pero nakita natin yung kanyang instant na obedience sa panawagan ng Panginoon. And that must be the main reason. At wala naman tayong makikitang ibang reason kung hindi yun. The call of the Lord is sa tamang panahon, ano, irresistible yan. Siguro something is happening in his heart, inside him, kagaya ng nangyari kay Zacchaeus sa Luke chapter 19. Kung papaano siya talagang nauuhaw at ginawa niya yung lahat para makita at mapansin ni Jesus. Na sa kabila ng kanyang na siya'y pandak, ay tumakbo pa siya sa unahan ng dadaanan ni Jesus at umakyat sa puno ng sikomoro para lamang maipakita kay Jesus yung kanyang kauhawan. So, siguro ganito rin yung nararamdaman ni Mateo. No, the man who has all the money but hated by the society. At siguro kung tayo rin, magkakaroon tayo ng emptiness sa buhay natin, na naranasan na natin lahat ng karangyaan, pero ganito pala ang pakiramdam, at tapos dumating pa si Jesus na kakaiba, narinig niya yung kanyang pagpapatawad, naririnig niya yung kanyang yung pag-ibig ng Diyos, yung kanyang pagmamahal sa mga dukha at sa mga makasalanan. I think it's about time. I think kung tayo nga rin yun, ano, in view of Zacchaeus, malamang ganito rin ang feelings ni Matthew, especially Pastor, that he is a Deacon Bong. Baka nga related yung si Zacchaeus at saka si Matthew. Narinig ni Zacchaeus siguro na may isang tax collector na tinawag ni Jesus. Kaya palagay ko, Pastor, si Matthew, naririnig niya na si about Jesus before. Pagkatapos nung time na tinawag siya, first time niya yun kasi yung naririnig niyang tao, yung pa yung tumawag sa kanya, hate siya ng mga tao that time.
Kumbaga parang wala ni isang nag-accept sa kanya. Tapos yung taong naririnig niya, yun pa yung nag-accept sa kanya at tumawag sa kanya. Yeah. So, siguro yun yung nagtulak sa kanya para, ay, kakaiba tong taong to. Ito yung taong naririnig ko. Pagkatapos, siya pa yung tatawag Yeah, so sa heart akin. melting 'yun. So, yun yung nagbudyok sa kanya para Talagang very very dramatic 'yun, very heart melting kumbaga. Kaya nga po, Pastor, kasi ang mga Hudyo, kung naalala ko yung yung isang sinabi ng isang Pharisee, na yung tax collector, parang inahihintulad sila, parang ka-level nila yung mga prostitutes and sinners. Yes, yes. Diba? So parang sa mata ng lahat ng tao sa paligid niya, napakasama niya talaga. Tapos may isa siyang naririnig na isang tao na ang gaganda ng mga ginagawa, tapos yun pa yung tumawag sa kanya. Yeah. Yun yung nagtulak talaga sa kanya. Ang ganda ng ano mo, pagko-connect ng mga situation. Tama. Yun ay nabanggit niya doon sa aking source. Na isa doon sa kanyang preaching, yung pamagat ay The Master's Man, Part 3, Thomas and Matthew. Ayun, narinig niya tapos all of a sudden tinawag siya. Yeah, naalala ko yung testimony ni Brother Cyrus kung bakit from Namji to Hyundai ay pinuntahan niya talaga, nag-search siya at pinuntahan niya talaga at talagang nilakad niya pa dahil dun sa ikaw na nga magsalita, Brother Sai. Ano nga yon, yung naramdaman mo na yon na talagang Opo. hunger? Ay, nung time na po yan ako, Pastor, talagang nung time na yun kasi alam kong una nga need ko po ng like ng home church na sa servant at magiging part ako ng para magkaroon din po ako spiritual growth, Pastor. Kaya hindi ko parang in-overcome ko yung that time kahit hiyang-hiya ako. Di, ano pa, kung ano lang, parang hindi ka panipaniwala, Pastor, pero mayayain talaga. Kumbaga, hindi ako sanay lalo na pag ako yung wala namang nag-invite sa akin, tapos bigla na lang ako magba-barge in, parang ganun. Pero in-overcome ko yun. Sa tulong din ni Lord po yun, Pastor, kasi nag-pray ako na habang naglalakad-lakad ako nun eh. Hindi, yun po, yung hunger lang talaga to seek the Lord. Parang ganun po. Kaya nga, pero parang higit pa dyan sa sinabi mo ngayon, yung sinabi mo dati na talagang antindi na nung pinagdadaanan mo na hindi ka na nakakatulog. Po, Ano Pastor. yung naramdaman mo dati? Ano po, parang siguro for a year din yun. Talagang, parang yun nga po, kahit naranasan ko na, akala ko kasi yung pagdating ko ng Korea is, sabi ko, siguro dito, ayan, kikita ng malaki, independent. Kasi hindi pa, sa family pa, doon pa ako sa parents ko nakikitira noon. So parang feeling ko, gaganda talaga yung buhay ko, Pastor, mag-enjoy ganyan, magiging malaya. Pero yun nga, nung nakarating ako dito, as the years goes on, parang after, basta 2 years po rin yata yun, then doon ako parang lalong ang bigat ng buhay, parang walang purpose, walang saysay. And then, yan, masabi na natin, ewan ko kung masasabi kong depression yon, talagang puyat gabi-gabi, iniisip ko lagi yung future ko, iniisip ko yung mga hindi ko na-achieve kahit ang tagal-tagal ko na. Then, sinuko ko lang, nung time na yun, din nga po, ah, lagi ako nakakaano nun eh, na nakakakita ng mga Bible verses na talagang lalo na yung come to me all who are weary and burdened and I will give you rest. Parang ganyan. Then one night talaga na one day pagising ko, ang bigat-bigat pakiramdam ko, sinuko ko lang kay Lord, Pastor. Parang doon nagsimula lahat yun eh. Doon ko na-receive yung peace that transcends beyond understanding. So, kita ba ni Benji nung umiiyak-iyak ka sa gabi? Ay, hindi pa, Pastor, kasi may korti-kortina pa kami. Naglalagay kami ng separator namin dito sa kwarto, Pastor. Naririnig ko lang po, Pastor. Narinig mo pala yun? So, siguro ito yung naramdaman ni Mateo, no? Hindi ko alam kung sino yung naka-influence kay Zacchaeus, baka si Mateo o vice versa, pero mas nauna yata si Mateo kaysa sa kay Zacchaeus kasi Luke 19, ano? Ito yung unang part ng pagtawag ng mga disciples. Anyway, hindi natin alam kung sino, but ang tiyak natin, meron na silang hunger. Meron na silang
talagang sense, yung conviction na. Tas hindi naman empty yung ang kanilang knowledge tungkol kung sino si Jesus dahil narinig na nila. So, yeah. So, that must be the main reason kung bakit ganun na lang ang kanyang pagtugon. No, wala nang pero-pero, wala nang teka-teka. Iniwan niya, sumunod na siya sa Panginoong Jesus. Hallelujah, sa katulad ni Mateo. What was his initial reaction after deciding to follow Jesus? Oh, nakuha ko itong picture ng mga Jehovah's Witnesses, pero marami naman. Maraming iba pang picture na naghanda siya ng piging. No ho? Naghanda siya ng piging. Yan ay nasa anong page yan? Pabalik ng konti dun sa 155 na tayo kanina. Ayan, sa verse 152. Sa second to the last paragraph. At naihalin tulad ni Pastor John MacArthur, si John, kay Philip, at saka kay Andrew. Sino pa ba yung isa na, tama, sila yun, Si Andrew, yung tinawag niya agad yung kapatid niya nung ma-meet niya si Jesus. Pinakilala niya agad si Jesus. Tapos si Philip, nung ma-meet niya si Jesus, pinakilala naman niya kaagad si Jesus sa kaibigan niya si Nathanael. No, parang tayo rin kapag nakilala natin si Jesus, hindi tayo makatahimik. Gusto nating i-share si Jesus. Nawawala yung hiya natin, sobrang excited tayo. Ganito yung ginawa ni John, ni Matthew. Shinare niya. Naghanda siya ng nagpakain siya sa Panginoong Hesus at in-invite niya yung mga tax collectors. Ano sabi diyan sa Luke 5:29 to 32, Brother Benji, may Bible ka ba? Pakibasa mo nga yung part na yan. Luke 5:29 to 32. Di ba, Pastor? Tama ba? Yan po. Then Levi held a great banquet for Jesus at his house, and a large crowd of tax collectors and others were eating with them. But the Pharisees and the teachers of the law who belonged to their sect complained to his disciples, "Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?" Jesus answered them, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance." Yeah. So, yan. Ayun pala dapat ay second pa dun sa unang. Dapat pala Matthew chapter 9 verse 10 yung ating muna tapos saka iyan binasa ni Benji. Parang magkasunod yan. Pero dapat mauna yung Matthew 9. Sister Laarni, meron ka bang hawak na Bible? Pakibasa mo nga yung Matthew 9 simula verse 10. Yung tungkol sa kanyang paghahanda ng piging para kay Jesus as the main guest niya. Tapos saka yung related passage nyo sa binasa ni Brother Benji. Matthew chapter 9 verse 10 po, Pastor. Pauna yung hanggang diretso, hanggang dun sa ano. Ito po covers Jesus' ministry, focusing on calling Matthew to be a disciple, eating with the tax collectors, sinners, and healing the sick. Jesus, hindi siya pa. Yung Bible mismo, yung Bible, Matthew 9. Kasi baka ano yan, AI yan. Baka Matthew 9. Yung verses mismo. Matthew 9, tama. Tama naman. Matthew 9 verse. As Jesus went, while Jesus was having dinner, yan. Ito po, describe Jesus dining at Matthew at
the tax collector's house. Ito po, Pastor. Hindi yan, AI yan. Yung AI yan, Ah, dinidescribe yan. Yung mismong text, yung mismong ah, text. okay. Jesus stepped into a boat. Matthew 9 verse 10 Sorry. hanggang 13. Okay po, Pastor. Ba't iba sa akin, Pastor? Baka ang binabasa mo yung summary ng AI, parang dinescribe siya ng ano. Basahin mo dun sa ibaba yung NIV, may NIV na tatak o kaya ESV o kaya King James. O NIV naman siya, Pastor. Matthew 9. Jesus forgives and heals. Matthew 9 verse 10 to 13. Verse 10. Naka-e-Bible ka ba o naka-printed? Sa Google, Pastor. Wait, Pastor, ito. Now it happened. Ito nag-start, Pastor. Yes. Okay. Now it happened as Jesus sat at the table in the house that behold, many tax collectors and sinners came and sat down with him and his disciples. And when the Pharisees saw it, they said to his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" When Jesus heard that, he said to them, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. But go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I did not come to call the righteous, but sinners to repentance." Ayan, salamat. So yan, kaparehas din pala yun ng binasa ni Brother Benji sa Luke. Pero ang sabi ng ibang mga commentator, bakit siya nagpapiging? Una ay sa kagaya ni Zacchaeus din, ano? Yung ginawa ni Zacchaeus, nagpakain din siya, no? Nagpakain din siya at doon habang kumakain sila inilabas niya yung kanyang kayamanan at sabi niya ibibigay niya sa mga mahihirap yung kalahati. Tapos ibabalik niya sa mga dinaya niya yung 4 na beses ng kanyang nadaya. Dito naman si Mateo, ganun din. Ganun ang unang ginawa. Siguro nga una itong si Mateo na gumawa nito, nagpakain siya at ang in-invite niya ay of course ang Panginoong Hesus, ang main guest niya. At ang kanyang mga bisita na tinawag ay yung mga tax collectors and sinners. So kasama doon yung mga prostitutes daw. Sabi ng ibang mga commentaries kasi yun naman ang mga sinners sa kanila eh. And ang sabi ng isang commentary, yan ay isang pamamaalam. Pamamaalam ni isa ring paraan ng pamamaalam ni Mateo sa kanyang trabaho. Nagpakain siya. At ikalawa ay upang maipakilala ang Panginoong Hesus sa kanyang mga kaibigan. No, kaya nga ilang beses din sa buhay ng Panginoong Hesus na nakisama siya sa mga tax collectors and sinners at siya ay nakikriticize ng mga religious people. Kasi ang mindset ng mga relihiyoso nung panahon na yon is to be separated, no? Katulad sa sinabi ng Psalm chapter 1 verse 1 na yun yung pagiging mapalad, yung hindi ka uupo sa mga makasalanan. So they took it literally. Kaya nagugulat sila na yung guro nila na nagtuturo ng Kingdom of God nakikiupo, nakikisalo sa mga makasalanan. Subalit nakiupo ang Panginoong Hesus. Gusto ko lamang itong linawin, bagamat ito alam nyo na naman na ang pakikiupo at pakikisama ng Panginoon sa mga tax collectors and sinners is not because He is consenting their wrongdoings or nakikiisa siya sa kanilang mga maling gawa, kung hindi upang ipadama sa kanila, upang ipaunawa sa kanila ang katuwiran at ang kaharian ng Diyos. Kaya nga sabi niya,
Gusto niyang pagalingin sila. Sila yung mga may sakit at siya yung doktor. So, pangatlo na to sa mga alagad ng Panginoon na makikita natin na yung initial reaction nila kaagad ay ipagsabi or ikwento, ibahagi ang kanilang pagsunod sa Panginoon. Unay si Andres, ikalaway si Felipe, at ikatatlo nga ay itong si Mateo. Hindi pa tayo tapos. Meron pa tayong isang mas exciting question na ating tutugunin later on. What could be the reason? Ito yan. What could be the reason why this gospel author didn't speak throughout the book and throughout the gospel books? Wala siya ni isang sinalita na natala sa kasulatan. Ikalawa nga na kaisipan na pwede nating i-inject dito sa related sa question na to, bakit siya lamang ang nagpakilala sa kanyang sarili, 4 na beses na ipinakilala ang mga apostol, ang mga alagad, pero siya lamang ang nagtala ng patungkol sa kanyang sarili na siya ay tax collector. Gayong ang tax collector ay kinamumuhian nga ng mga tao. Subalit, out of so many authors, siya pa mismo ang naglagay nitong title na ito sa kanyang sariling sinulat na gospel. What could be the reason? Sa kanyang pananahimik. Mahirap sumagot, mahirap maghula. Ito yung sabi ni Pastor John MacArthur. Pastor John MacArthur's opinion for Matthew's silence. Matthew was a traitor. Matthew was an extortioner. Matthew was a robber and a thief. Matthew was greedy. Matthew was a social outcast, and he knew it. He sees himself as the vilest sinner. That may be a reason why Matthew never speaks. Yun ang kanyang sinabi, no? He never asks question. He never makes a comment. He never appears in an incident. He is just absolutely faceless and voiceless through the entire narrative of the Gospels, yung 4 na Gospels. And it may be that his humility was born out of his overwhelming sense of sinfulness, that he was so overwrought by the sin of his life, that once forgiven, grace was so superabundant in his case, that he felt himself unworthy to even speak a word. Wow, ang ganda naman ng ano ni Pastor John. And so, he is the silent man until the Spirit of God asks him to pick up his pen. And then, he is given the privilege of writing the opening of the New Testament. 28 chapters on the majesty of the King of Kings himself. Hallelujah. I think ito na yung best pronunciation statement kung bakit tahimik siya. Overwhelming yung sense of gratefulness ni Matthew. Yung kagaya ng sinabi ni Deacon Bong na, wow, tinawag ako sa kabila ng kung sino ako. Sapat na yon. Sapat na yon na matawag. Hindi ko na kailangan magsalita. Let Jesus speak. Let the grace of Jesus speak. Na pinipili niya kahit ang mga
social outcast. Pinili niya, pinatawad niya, tinanggap niya ang mga kagaya niya. Walang judgment, walang prejudice. At ngayon, sa kanyang pananahimik at sa kanyang humility, pinili siya ng Panginoon para sumulat ng isang tala, ng isang gospel upang patunayan sa mga kapwa niya Hudyo, sapagkat yung Gospel of Matthew ay addressed, yung main address, yung target readers ay mga fellow Jews niya. Kaya doon sa kanyang book ay laging nakatala yung so it is fulfilled, yung sinabi ng kasulatan sa Old Testament. Naging evangelist siya sa kanyang gospel book. At doon sa gospel book, doon siya nagsalita. Hindi na siya silent about Jesus Christ. Hallelujah! Ayun. Nakakatuwa na sa kabila yung kanyang pananahimik, ginantimpalaan siya ng Panginoon. Pinagsulat siya ng aklat. Dito mo lahat sabihin. So, sino ba ang pinipili ng Panginoon? Balik na naman tayo dun sa ating unang lesson nitong series na to. Ang pinipili ng Panginoon ay yung mga mahina, yung mga dukha, yung mga makasalanan, mga ordinaryo. At yun ang gagamitin niya para sa kanyang kapurihan. So si Mateo nag-iwan sa atin ng napakagandang aral. Tahimik, subalit ngayon, he speaks volume through his gospel. Praise God. Isa pang thought bago tayo tuluyang magtapos, bago tayo tuluyang magwakas sa panalangin. Ito rin siguro ang dahilan bakit kaya ginawa ng Panginoon yun? Ang hirap isipin yung ginawa ng Panginoong Hesus na una, kaya ang hirap siyang paniwalaan ng mga tao nun, lalo na ng mga relihiyosong Hudyo. Bakit pinili niya ang isang mahirap na pamilya na dun ipapanganak? Tapos, doon pa niya napili na ipanganak sa pamilya na nakatira sa Nazareth of Galilee. Ito yung natalakay natin kay Nathanael, tsaka kay Philip. Despised pala yung Nazareth. Yung Galilee despised na sa paningin ng mga taga-Judea. Ay yung Nazareth ay lalo nang dinispice, maging ang mga fellow Galileans ay dinidispice yung mga taga-Nazareth. Doon niya pa napili ipanganak sa most despised place. At marami pa tayong pwedeng idagdag patungkol doon. At ngayon, nakita natin, out of so many people na pwede niyang piliin, pumili pa siya ng isang taong kinamumuhian ng karamihan doon sa lugar. At ito marahil ay nagdagdag, naging isang factor kung bakit parang kakatamad namang, parang hindi ako makakabilib dyan. Bakit ang pinili niya, mga kasama niya, di bali yung mangingisda, although despised din yon sa harap ng iba, pero yung tax collector is most despised of men. Tapos yun pa yung pinili niya. Parang si Jesus mismo yung gumawa, ang gumawa ng dahilan para talagang i-despise siya at hindi siya paniwalaan. Pero intentional lahat yun. No? Intentional.
Kakagulat, nakakapagtaka yung way of the Lord. Kung kaya't ang sabi nga ni Pablo, pinili niya yung mga wala, yung mga mahihina, yung mga foolish sa paningin ng iba, upang ang ating pananampalataya ay hindi tumingin sa tao, kung hindi sa kapangyarihan ng Diyos. So, laging connected yung sinabi ni Pablo sa sa 1 Corinthians chapter 1, 26 to 29, na tinalakay natin sa ating unang lesson. So, yun lamang yung aking insights dito sa buhay ni Mateo. Out of so many people, isang tax collector pinili. At napakaganda ng ginawa ni Mateo na nahimik dahil overwhelming yung pagkapili sa kanya. Hallelujah. Mayroon ba kayong reaction or comment bago tayo mag-close? Pastor, Yeah, Deacon Bong. may na-realize na ako just now, and ayaw kong i-keep naman sa sarili ko to, no. Yes, please. Gusto ko Please ring i-share. Iba yung culture kasi that time, usually students ang nag-aasa isang teacher to be their student. Kumbaga parang, pwede ba akong maging disciple mo? Pwede ba akong maging student mo? Kapag may nakikita silang role model na teacher or rabbi or any Pharisee, sila na yung nagboboluntaryo. I want to be your student. Pero sa kaso ni Matthew, iba. So, itong two words, medyo nag-struck sa akin, Pastor, yung follow me. Iba kasi, kapag sinabi ni Jesus na, will you follow me? Di ba? Magkaiba. So, yung word na follow me, parang sinasabi ni Jesus, nauna na yung acceptance. Di ba? Fully accepted ka na, you just need to obey. So, parang kakaiba, naririnig niya about kay Jesus, naririnig niya na mabait siya sa mga sinners, ganun. I think dumating sa isip ni Matthew, I hope someday makikilala ko tong taong to, makakausap ko tong taong ito. And then one day nakatayo sa harap niya si Jesus, and Jesus said, "Follow me." Di ba? So that simple command, Pastor, no? Parang he decided to leave his comfort zone and follow Jesus, and that changed his life forever. Di ba? Jesus, no, he did not change Matthew's past, but he redeemed him from his past. So parang yung command na follow me, medyo nag-distract lang sa akin ngayon at ayokong palagpasin yung pagkakataon na i-share. So yun lang ko, sir. Oh, tama. Ang ganda nung point na yun, na when Jesus said, "Follow me," wala nang interview, wala nang test, wala nang examination. Follow me, that means accepted na siya. Ang ganda nun. Yeah, ang ganda ng thought na yun. Na kay Mateo na yung decision if he would follow, but as for Jesus, you are already accepted. Parang ganun. Hallelujah. Praise God. Praise God. Salamat sa biyaya ng Panginoon sa atin, at ito'y totoo rin sa atin nung tayo'y tinanggap niya, nung tayo pinili niya, pinili ng Ama. That means accepted na tayo, and it's on us kung tayo ay susunod nga sa kanya. So ayun, hindi niya tayo tinutwist ang ating mga kamay para sumunod, hindi na tayo ginagawang robot para maging sunod-sunuran sa kanya, but follow me, and because you are accepted, because we are accepted in Jesus despite of who we are. Hallelujah. Praise God. Deacon Ange, could you close us in prayer? Hindi yata makapagsalita at natutulog ang mga baby. Yes, Pastor, kasama niya sa kwarto. Ako, lumabas ako kasi hindi ako pwede magsalita. Sige. Si na lang, Deacon Tonet, mag-close sa atin sa prayer. Let's pray po. Panginoon, maraming salamat po muli sa natapos po naming pag-aaral, Panginoon. Salamat po sa patuloy na kapahayagan ng iyong salita.
Salamat po sa biyaya mo, Panginoon, na kami ay patuloy na makapagbubulay-bulay at maging kalakasan, Panginoon. Salamat po sa buhay ni Apostle Matthew, Panginoon. Siya po ay tinawag mo, pinili mo, Panginoon. Bagamat napakatindi ng kanyang background, Panginoon, yung kanyang past, Panginoon, hindi mo po tiningnan, Panginoon. Salamat po dahil